Marahil isa ka din sa nahuhumaling sa pag-aalaga ng halamang snake plant. Nakaranas nga na rin ba na makapagpabulaklak ng halamang ito? Anong variety ito at ilang beses ka na nitong nakapagpabulaklak? Ang Dracena trifasciata o mas kilala sa tawag na snake plant ay isang halaman na hindi mahirap alagaan. Marami ang may gusto sa halamang ito dahil sa hindi lamang ito nagbibigay ng mga dahon na mayroong aesthetic na ganda. Ito din ay nagbibigay ng maraming benepisyo bilang indoor na halaman. Bukod sa magaganda nitong mga dahon, may pagmamalaki din ng halamang ito ang bihira at kakaibang bulaklak nito. Pero bakit nga ba dapat naisin mong makapagpabulaklak ng halamang ito? Ano ba ang mga bagay na maidudulot kapag nakaranas ka na makapagpabulaklak ng snake plant? Narito ang mga dahilan kung bakit dapat hangarin mong mamulaklak ang alaga mong snake plant. Magbibigay ito ng maganda at mabangong bulaklak. Ang mga bulaklak ng snake plant ay makikita na nakakapit sa isang pahaba at manipis na tangkay na tumutubo o lumalabas sa pagitan ng mga puno ng dahon ng snake plant. Nagsisimula ang bulaklak ng snake plant sa masesela na tubular na may pinaghalong kulay green at puting buds o talulot. Ngunit nakadepende pa din ang kulay nito sa variety ng snake plant. Kapag bumuka naman ang mga talulot nito, ay makikita naman sa loob ang puti at cream na kulay. Karaniwan meron itong 6 o higit pa na talulot na naglalabas ng napakabangong amoy na nakakahalin tulad sa amoy ng sampagita na mas matapang ng bahagya. Sa gabi karaniwang bumubukas ang mga bulaklak nito, kasabay ang paghalimuyak ng amoy nito. Kaya naman kung ikaw ay sensitive sa matapang na amoy, maaaring ilabas ito ng bahay upang hindi mag-trigger ang hika o asma. Kapag namulaklak ang snake plant, pagkakataon ito para maparami ang suloy. Isa sa karaniwang dahilan bakit napipilitang lumabas ang bulaklak ng snake plant, ito ay upang masigurado ang kanyang kaligtasan. Ito ay dahil sa ang mga bulaklak ng snake plant, kapag na-pollinate ay magiging bunga ito na kulay green at kapag nahinog na, nagiging kulay pula o orange naman ito na maaaring maging potensyal na bagong halaman. Sa ganitong paraan, magpapatuloy ang buhay ng snake plant at may pagkakataon na dumami ito sa pamamagitan ng mga buto nito. Ngunit kung mananatili ito sa loob ng bahay, maaaring hindi makompleto ang proseso upang mabuo ang bunga ng snake plant. Kaya naman, inirerekomenda na ilabas ito ng bahay upang makakuha ito ng sapat na sikat ng araw. Ang bulaklak ng snake plant ay itinuturing na swerte. Masasabi na maswerte ang isang nag-aalaga ng halamang snake plant kapag nakapagpabulaklak nito dahil sa bihira lamang ito mamulaklak, lalo na kung ito ay ginagawang panloob na halaman, kumpara sa nakatanim sa labas ng bahay at direktang nakatanim sa lupa na nakakakuha ng sapat na sikat ng araw na posibleng mamulaklak ng madalas. Ang bulaklak ng snake plant ay isinisimbolo ng ilan sa kasaganaan o prosperity. Kaya naman, pinaniniwalaan na kapag ito ay namulaklak, may paparating na blessings at magagandang bagay. Ang pamumulaklak ng snake plant ay nakakawala ng stress. Ang bulaklak ng snake plant ay may mahiwagang kakayahan upang pasayahin at iangat ang mood ng nag-aalaga nito. Ayon sa pag-aaral, ang pagtitig at pag-amoy sa isang bulaklak tulad ng bulaklak ng snake plant ay nagpapasigla sa pagpapalabas ng neurotransmitters sa ating utak. Isa sa neurotransmitters na ito ay ang dopamine na siyang responsable para sa pakiramdam na masaya at maligaya. Bukod dito, pinapataas din ng mga bulaklak ang antas ng serotonin sa ating utak na kilala sa tawag na happy hormone. Mahalaga ang papel nito sa pagsasaayos ng ating emosyon sa pagtataguyod ng pangkalahatang pakiramdam ng isipan. Kaya naman, ang mga bulaklak katulad ng bulaklak ng snake plant ay maaaring magsulong ng kalmadong pakiramdam, makabawas ng stress at pagkabalisa
at nakakapawi ng sintomas ng depresyon. Ang pamumulaklak ng snake plant ay isang achievement sa nag-aalaga nito. Ang paghahalaman ay isang paraan upang makadama ng pagtatagumpay. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng pagsisikap at pagtatyaga. Pero kapag nakita mo na namumulaklak at namumunga ang iyong tanim, makakaramdam ka ng kakaibang kasiyahan sa iyong puso at damdamin. Dahil sa wakas, nagbunga na ang iyong ginawang pag-aalaga sa halaman. Tanging mahihilig lamang sa halaman ang makakaramdam ng kasiyahang ito dahil alam niya sa sarili niya ang ginawa niyang pagsisikap para maalagaan mabuti ang halaman. Mula sa pagdidilig, paglalagay ng pataba at pagpili ng lokasyon para sa halaman. Kaya naman, kung sakaling hindi pa namumulaklak o namumunga ang iyong tanim, magtiyaga ka lang maghintay dahil darating din ang pamumulaklak nito. Ano ang masasabi mo, Ka-Orban, sa mga bulaklak ng snake plant? Sang-ayon ka ba sa mga nabanggit namin na dahilan? Ibahag ang iyong opinyon tungkol dito at babasahin namin ito. I-share na din ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless. Hello mga ka-Orban, welcome back pong muli dito sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ibabahagi ko kung ano ang mga paraan at dapat nating gawin upang dumami ang dahon at suloy ng halamang snake plant. At paano nga ba mabilis na mapaparami ang halamang snake plant? Yan at iba pang mga kaalaman tungkol sa halamang snake plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang snake plant ay isang tropical na halaman na kilala sa pagiging versatility nito o kayang umangkop sa kahit anong kondisyon. Ang magagandang dahon ang pinaka-hinahangaan na bahagi ng halamang ito na nagkakaiba-iba ang sukat at kulay depende sa variety. Kilala ang snake plant bilang panloob na halaman na kayang linisin ang hangin ayon sa mga pag-aaral. Itinuturing ito na pinakamahusay na succulent na halaman na nagbibigay ng napakaraming benepisyo. Kaya naman hindi nakapagtataka na marami ang nauhumaling sa pagtatanim nito. Ngunit ano nga ba ang maaaring gawin ng mga may hilig sa halamang ito upang mabilis na tumubo ang mga suloy at dahon nito? Narito ang ilan sa mga opsyon o paraan na maaaring gawin. Root division o paghihiwalay ng suloy. Ang root division ay isa sa paraan upang mabilis na maparami ang halamang snake plant. Inirerekomenda ang paraang ito upang hindi mawala ang original na variety nito at kung nais mong mapanatili ang kulay yellow sa gilid sa mga dahon ng halamang snake plant. Ginagawa ang paraang ito upang bawasan ang nagsisisikang snake plant sa isang paso upang makahinga ang mga ugat nito at manatiling maganda ang mga dahon nito at makapag-usbong ulit ng mga panibagong suloy ang halaman. Maaring ilipat ang pinutol na snake plant sa tubig o kaya naman sa panibagong paso na mayroong lupa. Leaf cuttings o pagpuputol sa mga dahon. Ang paraan na ito ay ginagawa upang mas mabilis na paramihin ang halamang snake plant. Ngunit kung ayaw mong mabago ang variety o mawala ang kulay dilaw ng original na snake plant na pinagkunan, hindi inirerekomenda ang paraang ito. Ginagamit lamang ang paraang ito kung nais mong paramihin ang variety na pure green. Maaring gawin ang paraan na ito sa pamamagitan ng paggupit-gupit sa katamtamang laki ng mga dahon ng snake plant
at ilagay ito sa tubig o itusok sa lupa. Siguraduhin lamang na tamang bahagi ang itutusok sa lupa. Paglalagay ng snake plant sa lugar na may tamang liwanag. Kung nais mong mas mabilis na tumubo ang mga dahon at suloy ng iyong alagang snake plant, ilagay ito sa lugar na makakakuha ito ng sapat na sikat ng araw. Sa pamamagitan kasi ng araw, nakakakuha ito ng sapat na calories upang makabuo ng mga bagong suloy at dahon. Bagaman kaya nito mag-adjust at makasurvive sa dim light o mababang liwanag, kapag laging nasa lugar ito na may mababang liwanag at hindi gaanong nakakakuha ng sapat na sikat ng araw, naapektuhan nito ang pag-usbong ng mga bagong suloy at dahon na magre-resulta sa pagbagal ng paglaki at pag-usbong ng halaman. Kaya naman upang mabilis na lumago ito, ilipat ito sa mga lugar na maliwanag at siguradong makakakuha ng sapat na liwanag ng araw. Inirerekomenda na ilagay ito sa may bintana na siyang pinakamalapit na lugar na maaaring makakuha ng 3 hanggang 4 na oras na liwanag ng araw. Ang oras na ito ay sapat na upang makagawa ito ng pagkain. Iwasan ang sobrang sun exposure at ang sobrang pagdidilig ng tubig. May kasabihan tayo na ang lahat ng sobra ay masama. Ganon din sa mga halaman. Ang sobrang sikat ng araw at tubig ay may negatibong epekto sa mga halaman. Ang sobrang init ng araw ay maaaring makasunog ng dahon ng snake plant na magre-resulta sa pagpangit at pagbagal ng paglago ng mga dahon at paglabas ng mga suloy. Huwag hahayaan na nakababad ito ng lagpas sa 6 hanggang 8 oras na lantad sa sikat ng araw. Maaari itong ilagay sa mga silong ng puno upang maiwasan ang pagkasunog nito. Ganon din ang sobrang pagdidilig ng tubig. Isa din ito sa sanhi ng pagbagal ng paglago ng halamang ito. Ang sobrang tubig sa lupa ay magre-resulta sa pagkabulok ng mga suloy at dahon nito. Ang mga paraang ito ay makakatulong upang mabilis na maparami at manatiling maganda ang mga alagang snake plant sa bahay. Ano ang masasabi mo sa mga paraang ito? Aling paraan ba ang ginagamit mo upang maparami at mapabilis na umusbong ang mga suloy at dahon ng alaga mong snake plant? Ibahag ang iyong komento at suggestion sa comment section at babasahin namin ito. I-share na din ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless. Sundan kami sa Facebook page, TikTok at Instagram. Marami ang nagtatanong kung saan ba ang perpektong lugar para ilagay ang halamang snake plant. Kaya naman, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga dapat at hindi dapat na pwesto o lugar para sa halamang snake plant. Ano ba ang advantage ng paglalagay ng snake plant sa tamang pwesto? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang pinakamagandang katangian ng snake plant ay isa ito sa napakadaling alagaan na panloob na halaman at itinuturing din ito na low maintenance na halaman. Kaya naman, isa ang halamang ito sa paborito ng mga interior designer bilang pangdekorasyon sa loob ng bahay maging sa mga gusali at opisina. Bilang panloob na halaman, ang snake plant ay napakaraming benepisyo na binibigay sa mga nag-aalaga nito. Kaya ito ay itinuturing na swerte na halaman. Kabilang sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng snake plant sa loob ng bahay ay sinasala nito ang panloob na hangin. Inaalis nito ang mga nakalalasong pollutant. Nakakatulong para palakasin ang kalusugan ng isipan, madaling alagaan, epektibong panlaban sa allergy, nakadaragdag ng tropical na ambience, at ginagamit din na panlunas sa arthritis o rayuma. Narito ang mga inirerekomendang pwesto para sa halamang snake plant. Living room o sala.
Ang sala ang isa sa pinaka-common na lugar kung saan pwedeng ilagay ang tanim na snake plant. Ito din ang lugar kung saan karaniwang inilalagay ang mga panloob na halaman. Dahil sa ito ang lugar kung saan madalas na tumatambay at mag-ipon-ipon ang bawat miyembro ng pamilya. Bukod sa magbibigay ito ng aesthetic na ganda sa sala, ang snake plant ay makakatulong upang magbigay ng sariwang hangin at maaliwalas na paligid. Entrance ng bahay o pintuan. Kadalasan ang entrance ng bahay ay nakatapat kung saan ang araw ay lumilitaw. Ito ay napakagandang pwesto para sa snake plant dahil ang sikat ng araw sa umaga ay katamtaman lamang para makakuha ang snake plant ng sapat na liwanag na pagkain ng kanilang mga dahon mula sa araw at hindi ito makakasunog ng mga dahon ng halaman. Ang paglalagay ng halaman sa entrance tulad ng snake plant ay nakapagbibigay ng maliwalas na pasukan, nagdadala ng pakiramdam ng kasiglahan, nagsisilbing taga-welcome ng mga bisita, at nagbibigay ng good vibes sa sino mang papasok o dadaan dito. Dining room o hapagkainan. Ang dining room ay isang masayang lugar para sa isang pamilya dahil dito nagtitipon-tipon para magsalo-salo sa masarap na pagkain at magkaroon ng magandang usapan. Kaya naman, makatwiran lamang na bigyan ito ng magandang ambience at isa sa magpapaganda dito ay ang mga panloob na halaman tulad na lamang ng snake plant. Hindi mo kailangan ng mamahaling dekorasyon para lamang ma-achieve ito. Ang isang simpleng halamang snake plant ay kayang bigyan ng positibong vibes ang hapagkainan. Maaari mong ilagay sa isang magandang bote o malinis na lalagyan ang snake plant, lagyan ito ng makukulay na bato, saka lagyan ito ng tubig, at saka ito ipatong sa gitna ng lamesa bilang centerpiece. Bathroom o comfort room. Ang halamang snake plant ay bagay na bagay ilagay sa loob ng bathroom dahil kadalasan sa loob ng bathroom matatagpuan ang iba't ibang uri ng mga produktong nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal katulad na lamang ng mga kemikal na panlinis, mga produkto na ginagamit sa katawan, buhok at iba pa. Kilala ang snake plant na isa sa mga halamang nag-a-absorb ng mga nakalalasong kemikal katulad ng formaldehyde, toluene, benzene at iba pa. Kaya naman huwag magdalawang isip na maglagay ng snake plant sa bathroom. Opisina sa bahay. Ang snake plant ay akmang-akma na ilagay sa opisina sa bahay kung ikaw ay work from home. Makakatulong ang paglalagay ng snake plant upang mapabuti ang iyong kakayahang mag-concentrate at manatiling produktibo. Ayon sa pag-aaral, nakakatulong ang presensya ng mga halaman upang ma-improve ang isipan ng isang tao. Maaari mong ilagay ang snake plant sa kahit saang parte ng iyong opisina, kabilang ang ibabaw ng lamesa, window sill, o kaya naman sa isang bookshelf at sa tabi ng pintuan. Bedroom o kwarto. Ang mga panloob na halaman kapag inilagay sa loob ng kwarto ay tumutulong mapataas ang halumigmig ng paligid, tumutulong sa paglilinis ng hangin, nag-aalis ng stress at nakadaragdag ng magandang vibes. Ang isang kwarto na may mga halaman ay mas mainam kaysa sa wala. Kaya naman, ang pag-aalaga o paglalagay ng snake plant sa loob ng kwarto ay mainam para sa kabuuang kalusugan ng tao at sa mahimbing na pagtulog. Kung tutuusin, ang snake plant ay pwedeng ilagay sa kahit saang parte ng bahay basta maibibigay lamang dito ang tamang pangangailangan nito upang mabuhay. Katulad na lamang ng tamang temperatura, tamang liwanag, tubig, at sustansya sa lupa upang hindi ito mamatay. At iwasan ang mga bagay na ayaw ng snake plant na gawin sa kanila, tulad ng sobrang pagdidilig, mayat-mayang paglilipat, sobrang sikat ng araw at iba pa. Ikaw ka-Orban, saang parte ng bahay mo inilalagay ang iyong alagang snake plant? Ano ang masasabi mo sa video na ito? Ibahagi ang iyong sagot at opinyon sa comment section at babasahin namin ito. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. God bless. Bakit
kapag ginamit ang dahon ng snake plant sa pagpaparami, ay nawawala ang kulay yelo sa gilid ng dahon ng mga bagong usbong. Yan ang karaniwang ipinagtataka ng halos lahat ng nagpaparami ng snake plant. Pero bakit nga kaya ito nangyayari? Yan at iba pang kaalaman, maling ginagawa at pag-aakala tungkol sa snake plant ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang Sansevieria trifasciata na karaniwang kilala bilang snake plant at mother's-in-law tang ang isa sa pinakamadaling alagaan na halaman. Kaya naman, hindi nakapagtataka na isa ito sa pinakapopular na indoor plant sa mga may hilig mag-alaga ng halaman. At halos lahat ata ng may hilig sa halaman ay mayroon ito. Ang halamang ito ay mayroong matigas na parang espada na mga dahon at humahaba ito mula sa 6 na pulgada hanggang 8 talampakan. Ang bawat uri ng snake plant ay maaaring nagkakaiba-iba sa hugis at kulay ng mga dahon. Ngunit nagkakapare-pareho naman na mayroong kakaibang disenyo na makikita sa mga dahon. Narito ang mga bagay na karaniwang ipinagkakamali ng mga nag-aalaga ng snake plant. Maling pag-aakala sa pagpaparami sa pamamagitan ng dahon. Marahil nagtataka ka kung bakit nawawala ang yellow na kulay sa gilid ng dahon kapag nagpaparami ka ng snake plant sa pamamagitan ng dahon. Ito ay sapagkat karamihan ng variety ng snake plant na may variegated na dahon ay tinatawag na chimera o mga uri ng halaman na nagtataglay ng cells ng higit sa isang genotype o genetic makeup na nagiging dahilan ng mutation o pagbabago ng genes ng halaman. Ang mga halamang chimera kapag pinarami sa pamamagitan ng dahon ay nawawala ang kulay ng mga bagong sisibol na halaman. Ito ay magiging all-green na version. Isa sa malinaw na halimbawa ay ang Sansevieria laurenti. Kapag pinarami mo ito gamit ang mga pinagputol-putol na dahon, ito ay nagiging pure green, na tinatawag naman na trifasciata all green. At ang Sansevieria black gold, na nagiging Sansevieria black dragon. Kaya naman kung nais mo mapanatili ang kulay ng alaga mong snake plant, huwag itong paramihin gamit ang mga dahon. Kailangan mong hintayin ang paglitaw ng panibagong usbong na halaman. Hindi natin sinasabi na mali ang pagpaparami ng snake plant gamit ang mga dahon. Ang ibig nating sabihin dito ay huwag mag-expect ng kaparehong resulta o itsura kapag nagparami ng snake plant gamit ang mga dahon. Maling paraan ng pagpuputol ng dahon. Isa pang masasabi nating maling pagpaparami ay ang pagpuputol ng mga dahon ng snake plant. Kung magpaparami ng snake plant gamit ang dahon, ay dapat putulin sa pinakapuno ang dahon na pararamihin at saka ito paghati-hatiin. Huwag hayaang putol ang gitna dahil sa una, hindi magandang tingnan at pangalawa, hindi na ito tutubo na katulad ng pinutol dito. Ang snake plant ay hindi katulad ng ibang halaman na kapag pinutol mo ay muli itong tutubo. Maling paraan ng pagtatanim. Isa pang mali na ginagawa ng iba sa pagpaparami ng snake plant gamit ang dahon ay ang paraan ng pagtusok sa lupa. Kapag itutusok o itatanim ang pinagputol-putol na dahon, ay iwasang itusok ng pabaliktad dahil hindi ito mag-uugat o tutubo, bagkus ito'y mabubulok lamang. Kaya mahalaga na kapag pinagputol-putol ang mga dahon, lagyan ng palatandaan para wag itong maitanim ng pabaliktad. Ang iba ay hinihiwa ito ng V-shape o pa-triangle para maiwasan na magkamali sa pagtatanim nito. Maling pagpipili ng gagamiting dahon. Ang isa pang pagkakamali sa pagpaparami ay ang pagpili ng gagamiting dahon na gagamitin para sa pagpaparami. Upang maging matagumpay sa pagpaparami ng snake plant gamit ang mga dahon, mas mainam na piliin ang pinakamature na mga dahon. Iwasan ang murang dahon dahil maaaring hindi ito mag-ugat at maaaring mabulok lamang ito. Lupa. Isa sa pinakamahalagang sangkap upang magtagumpay sa pagpaparami ay ang lupa na gagamitin. Siguraduhing healthy at hindi contaminated na mga peste ang lupa para hindi mahawa ang mga dahon. Gumamit ng uri ng lupa na mabilis madrain ang tubig dahil mabilis mabulok ang mga snake plant.
at siguraduhin gumamit ng paso na mayroong mga butas na lalabasan ng tubig. Kung tubig naman ang gagamiting paraan para sa pagpaparami, ugaliing palitan ang tubig nito kapag nakitang malabo na o kaya naman palitan ito 1 beses kada linggo. Sobrang pagdidilig ng tubig. Ang snake plant ay isang uri ng succulent at ang mga succulent ay may katangiang nag-iimbak ng tubig sa dahon para gamitin sa tagtuyot na panahon. Kapag nasobrahan ng supply ng tubig ang snake plant, ay maaaring mabulok at malanta ang mga dahon nito. Ilan sa mga sintomas ng overwatered ay ang pagbagsak ng dahon, sagi or mushy na dahon, mold on snake plant, pagkabulok ng mga dahon, white patches sa lupa, mabahong amoy, paglitaw ng mga maliliit na insekto, nagiging kulay yelo ang dahon, at ang pagkabulok ng mga ugat. Kapag nakita ang mga sintomas na ito, ay huwag itong baliwalain. Ilan sa pwede mong gawin para mailigtas ang halaman ay alisin agad ang halaman sa lupa. Hugasan ang mga ugat nito ng tubig, saka gupitin ang mga ugat na infected na ng mold at alisin na din ang mga bulok na bahagi. Pagkatapos ay patuyuin ang ugat ng ilang oras at saka ito i-replant sa panibagong paso at lupa. Sobrang pagka-expose sa araw. Mas gusto ng snake plant ang maliwanag ngunit hindi direktang nasisikatan ng araw. Ang sobrang pagka-expose sa direktang sikat ng araw ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng kakaibang kulay sa mga dahon at pagkasunog ng mga dahon ito. Kadalasang kulay brown at yellow ang mapapansin mo sa mga gilid at dulo ng dahon ito na sintomas ng sobrang pagka-expose sa araw. Upang maiwasan ito, ilagay ang snake plant sa maliwanag at shady na lugar. Ang snake plant ay madali lang alagaan at mas gusto nito na pinababayaan lang. Ang sobrang pag-aalaga ay isa din sa nagiging dahilan ng pagkamatay ng halaman. Ikaw ka, Urban, may alam ka bang maling ginagawa ng iba na hindi namin nabanggit sa video na ito? Ano ang masasabi mo sa video natin na ito? Ibahagi ang iyong sagot at opinion sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Sana ay may bagong kaalaman ka na nalaman sa video na ito. I-share ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. God bless.